sabi po dito mga kababayan, eto daw, ilang tauhan ng PCO inutusang magbitiw sa pwesto. Mga kababayan, eto siguro yung itinatanong nyo sa akin kanina nung nag-live po tayo. Ano po kasi may mga nagtatanong dyan na magkakaroon nga daw mga kababayan ng balahasahan dyan po sa dyan po sa PCO. Dahil nga, pinagbibitaw mga kababayan or pinagpapasa ng unqualified courtesy resignation yung ibang mga appointee ni PBBM. Ano po, or yung iba na mga inappoint ni PBBM dyan po sa PCO. Alam nyo kung tutuusin mga kababayan, napakagandang bagay po nito. Bakit? Dahil dyan natin makikita mga kababayan kung sino ba yung hindi nagtatrabaho ng tama at nagtatrabaho ng tama dito po sa PCO. So ngayon basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito mga kababayan, eto daw. Yan. Isang memo or memorandum umano mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin ang nag-utos sa lahat ng presidential appointees sa Presidential Communication Office or etong PCO at attached agency na ihain ang kanilang unqualified courtesy resignation sa katapusan ng Pebrero 2025 ay sa ulat ng publiko ng politiko sa kabila ng utos ng pagbibitew. Sinabi ni Bersamin sa mga apektadong opisyal na ipagpapatuloy o ipagpatuloy ang pag-uulat para sa trabaho hanggang sa may karagdagang tagubilin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasi nga mga kababayan, tingnan nyo ang tingin ko dito kaya pinagpapasa ng unqualified resignation yung mga appointees ni PBBM dyan po sa PCO ay dahil nga mga kababayan ini-evaluate ano po kung sino yung pwede at gumagawa ng tama sa kanyang trabaho, siguro yun yung matitira. And then, yung mga hindi naman nagtatrabaho ng maayos mga kababayan at parang display lang dyan sa PCO, baka yun yung mga matatanggal. Kaya nga napakalaking bagay po nito mga kababayan kasi dito makikita natin kung sino talaga yung nagtatrabaho ng maayos sa gobyerno ni PBBM lalo na dito sa PCO. Mga kababayan, ano po sabi pa dito, basahin pa natin. Eto daw, ang mga sumusunod ay ang mga ahensya at bureaus na naka-attach sa PCO. APO Production Unit, Bureau of Communication Services, Intercontinental Broadcasting Corporation or etong IBC-13 mga kababayan, National Printing Office, News Information Bureau, People's Television Network Inc., Philippine Information Agency, Philippine Broadcasting Service Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Staff mga kababayan, Television Malacanang. Matatandaan kamakailan lang ay opisyal nang nanumpa kay Marco si Jay Ruiz bilang bagong acting secretary ng PCO, kapalit ni dating acting secretary Cesar Chavez mga kababayan. So siguro ang mag-i-evaluate dyan mga kababayan ay etong si Secretary Jay Ruiz. And then yung nakikita ni Jay Ruiz na gumagampan o ginaganapan ng maayos yung kanyang trabaho mga kababayan, yun yung matitira. Yung mga magaganda ang record mga kababayan, and then yung mga tamad, hindi inaayos yung trabaho, baka yun yung mga mawawala dito po sa PCO. Kasi kung tutusin, kailangan po talaga yan. Kailangan yan mga kababayan. Kahit saang kumpanya ka pumasok at magtrabaho, lagi namang may 6 months. Di ba yung iba pa nga 3 months. Evaluation mga kababayan kung okay ka ba, kung ayos ka ba, or nagtatrabaho ka ba ng maayos. And then doon sa iba nga 6 months pa mga kababayan. Doon sa mga normal na trabaho dito sa ating bansa. So kung gano'n sa ibang kumpanya, gano'n din naman sa ating gobyerno mga kababayan. Kaya nga kung mapapansin nyo, di ba ilang buwan pa nga lang si Trixie Cruz Angeles mga kababayan, tegi na doon sa kanyang posisyon sa PCO. Kasi nga mga kababayan, kung ikaw ay walang alam, lagi kang walang alam, hindi ka nababagay sa gobyerno ni PBBM. Especially kung ikaw ay hindi maayos at ikaw ay may ginagawang anomalya, mawawala ka po talaga sa gobyerno ni PBBM. So yan siguro mga kababayan, yung mga naging dahilan kaya nawala yung ilang mga bitter dyan sa gobyerno ni PBBM. Kaya ngayon naging bitter, sinisiraan etong si PBBM. Dahil nga, alam naman po natin mga kababayan, kahit sa ang kumpanya talaga o kahit sa gobyerno, laging may evaluation mga kababayan. So siguro, i-evaluate etong mga pinagpapasang ito mga kababayan
ng unqualified courtesy resignation. And then yung mga maayos, yun yung matitira. Yung mga hindi maayos, yun yung mga take back sa kanilang mga trabaho, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, napakagandang bagay niyan. Huwag po kayong mag-alala. Ano po, dahil marami ang nagsasabi sa atin, marami ang nagtatanong na ano daw, na baka daw kasama etong si Attorney Claire, mga kababayan. Kung titingnan nyo, di ba, lagi naman sinasabi ni Attorney Claire, lahat naman sila ini-evaluate, mga kababayan. So kung maayos sila, magpapatuloy sila sa kanilang trabaho. Kung hindi naman, mga kababayan, di hindi. Ganun lamang po kasimple. Kaya nga doon sa mga kababayan natin Pilipino, especially yung nasa gobyerno, gawin nyo lang yung tama. Magtrabaho lang kayo ng tama. Ano po, at hindi naman kayo mawawala sa trabaho ninyo kung inaayos ninyo at nagtatrabaho kayo ng maayos. Ano po, mga kababayan? So ngayon, punta naman po tayo. Alam nyo ba kagabi? Dito sa isa pang topic natin. Alam nyo ba kagabi, di ba, mga kababayan? Sino yung nakapanood ng vlog ni Attorney Claire? Yung live ni Attorney Claire na may dalawa daw radioman. Na dating radioman, na ngayon daw po ay nagbablog na bumabanat sa kanya, mga kababayan. And then tinatawag siya na female dog ng Malacanang. Tapos, yun daw pong dalawang radioman na yun, hindi ko naman sinasabing sila. Ano po, yung dalawa daw po na radioman na yun, ano daw, parang estapador, mga kababayan, dahil nagba-block time sila sa isang radio station, mga kababayan, tapos hindi sila nagbabayad. Di ba, alam naman po natin kapag ka nagba-block time, sila yung nagbabayad doon sa isang istasyon para makapag-ere ng kanilang programa. Hindi katulad natin, mga kababayan, malaya tayo nakakapag-vlog dito, malaya tayo nakakapag-ere dito, mga kababayan, kasi nga ating channel to. So sila, nagba-block time sila noon sa mga radio station para lang para lang makilala ng tao at yung mga ibinabalita nila dati puro pagtatanggol kay Duterte. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, nung na-appoint etong si Attorney Claire Castro bilang Undersecretary ng PCO at tagapagsalita ng Malacanang, mga kababayan, marami po talaga ang umaaray sa mga sagot, sa prangkang sagot ni Attorney Claire, mga kababayan, patungkol po sa mga katanungan sa kanya, especially kapag ang pinag-uusapan yung fake news na ipinapakalat ng kampo ni Digong. So eto na, yung mga attack dog, hindi ko naman sinasabing sila, pero yung mga attack dog ni Duterte bigla ang nabuhay lahat. Kahit yung iba pa noon, mga kababayan, na talagang mga attack dog ni Duterte na nanahimik na yung iba, muli silang nabuhay. At ito yung mga isang patunay, mga kababayan, na talagang nanggagalaiti sila kay Attorney Claire. Ito, pakinggan po natin, mga kababayan, etong vlog na nakita natin galing kay Iparush. Kay Paras. Yan yung pangalan ng kanilang channel. Anyway, i-play na po natin. Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon po naman sa ating mga kababayan na nananatiling naghihirap pa rin dahil sa... Ay, hindi ko sinabi na sila yung tinutukoy ni Attorney Claire. Ang sa akin lang, nagtaka lang ako. Yun na lang, yung pinakatagalog. Nagtaka lang ako dun sa vlog na inilabas ni Attorney Claire. Wait, pakita ko muna sa inyo. Kasi baka mamaya, sabihin ng iba, fake news tayo Yan, ito. Sabi dito sa vlog ni Attorney Claire, 2 taga-radio dati, naging vlogger na. Galing manira pero estapador daw pala. Mga kababayan, ngayon, habang pinapanood ko tong vlog niya kagabi, etong live niya, nagtaka ako, sino kaya yung dalawang parang radio man, na mukha pang abogado yung isa, na talagang tumitira ng matindi kay Attorney Claire. And then nagulat ako, mga kababayan, ito yung nakita ko. Pero hindi ko naman sinasabing sila. Ang sa akin lang, mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi nila about kay Attorney Claire, and then pagkamali, o di itama natin. Ganun lamang po kasimple. Kasi, mga kababayan, ito kahit noon pa naman, ipinagtatanggol nila lagi si Duterte, kaya nga walang nanonood sa kanila gaano noon. Kasi nga, puro na lang papuri kay Duterte yung sinasabi nila, puro na lang magaling si Duterte, puro na lang ganito si Duterte. Sino ba gaganahang manood nun? Puro papuri kay Digong yung sinasabi. Kita nyo nga yung mga nangyayari ngayon. Yung mga kapalpakan lumalabas, katulad na lang nung nangyari doon sa tulay sa may Isabela, mga kababayan. Ang lalakas ng loob nila dating i-claim na yon ay legacy nila, pero ngayon na nagkaroon ng problema, ayaw na po nilang tanggapin na ligasiya nila. So ngayon ito, pakinggan po natin na itong sinasabi ng dalawang to. Mismanagement
walang Magandang araw sa inyo lahat mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, Paring Ado. Magandang hapon po naman sa ating mga kababayan na nananatiling naghihirap pa rin dahil sa mismanagement. Una pa lang, may tirada na mga kababayan. Yun daw mga kababayan nating naghihirap dahil daw po sa mismanagement. Eto nga yung problema sa kanila mga kababayan Sinasabi nila na may mismanagement daw sa ating gobyerno pero wala naman sila maipakitang resibo. Alam nyo kung tutusin mga kababayan, maniniwala lang tayo sa kanila, magpakita sila ng resibo na talagang may mismanagement na ginagawa ang gobyerno. Or, mga kababayan, ang presidente ng Pilipinas, ipakita nila na may mismanagement. Kasi ang problema sa mga to mga kababayan, nung panahon na si Duterte ang presidente, kahit sobra-sobra na, yung mismanagement, puro papuri pa ang sinasabi ng mga ito patungkol kay Digong. Pero ngayon na maayos ang patakbo ng presidente, puro ganito yung sinasabi nila na kaya daw naghihirap ang mga kababayang Pilipino natin, dahil daw mismanagement ang ginagawa ng ating gobyerno pero wala namang maipakitang resibo. Di ba ipagpatuloy pa natin? Ang alam na pagpapatakbo ng gobyerno, puro kabulastugan lamang ang ginagawa, nagiging kawawa po ang ating mga kababayan. Naks naman! Rising prices, unabated corruption, and most of all, extravagance of this administration. And pretending to be helping the people, pero it's a play of politics. Hindi ka nais-nais po, mga kababayan, na bigyan pang dagdag na pagpapatuloy nitong administrasyon na ito, mga kababayan. So, pakinggan nyo pasama. At lalo pang sumama dahil kumuha pa ng isang madaldal na babae na wala naman siyang papel, undersecretary, pero she put herself into the position of a spokesman. Bobo! Wala daw papel si Atty. Claire mga kababayan. Anong silbi pala niya doon? Siya'y undersecretary at tagapagsalita ng ating gobyerno ng Malacanang. Ibig sabihin, yun yung papel niya. Alam niyo mga kababayan, ang problema dito sa mga tagapagtanggol ni Digong, puro lang nagsasalita. Walang ipinapakitang resibo mga kababayan. O kahit man lang ipakita nila yung papel nila na eto, patunay na walang papel, dyan si Atty. Claire Castro dyan sa Malacanang at nagsasalita lang, madaldalang. Wala silang maipakitang ganun Kasi nga mga kababayan, alam nila sa sarili nila na kaya naando doon. Etong si Atty. Claire, dahil siya ang tagapagsalita ng Malacanang, siya ang tagapagsalita ng gobyerno po natin para mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayang Pilipino po natin patungkol po sa mga nangyayaring issue dito po sa ating bansa. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Pero, nakakahiya naman, na kukuha ng isang spokesman na wala namang kaibahan kay Trillanes, wala namang kaibahan ang asta nito kay Dilima. Diba? Sana nabilib kami dahil naninindigan sana ito, pero bigla ano ba? Boyfriend ba ni Trixie Cruz Angeles ang isa dito? Sabi dito, boyfriend ni Zoraida yan. Alin dito, yung nakaitim ba? Alam ko abogado daw 'to mga kababayan pero hindi ko pa naman verified kung abogado ba talaga etong taong ito. Hindi ko pa verified mga kababayan, pero kung siya yung boyfriend ni Trixie Cruz Angeles, pakitama na lamang po ko abay kaya pala bumabanat dahil may pinanghuhugutan. Syempre ikaw ba naman yung girlfriend mo matanggal bilang tagapagsalita ng Malacanang tapos makikita mo na magaling yung napapalit. Manggagalaiti ka talaga kung totoo na girlfriend niya si Trixie Cruz Angeles. Anyway, pagpatuloy pa natin. Biglang kinuha daw siya. Biglang bumaliktad. Kinuha daw siya at tinanong siya ni Davila, kinuha mo kayo? I will not say sinong kumuha sa akin. Ito, pakinggan po natin. Itong Atty. Claire Castro. Siya daw yung bago at lalaban kay Duterte. Hindi daw kung may mga panglalait daw si Duterte, ready din siyang manglalait kay Duterte. Wait, ano yung sabi dito? Ayan, abogado. Abogado ba? Dating congressman yan. At abogado si Paras. Ba't wala silang resibong ipinapakita?
kung talagang abogado to. Ang alam ko kasi pagka lawyer ka, o kahit ako mga kababayan, kung sakaling maging abogado ako, someday mga kababayan, talagang lahat, pipilitin ko, lahat ng content na meron yung channel natin, may sapat na patunay at resibo o ebidensya mga kababayan. Kasi parang nakakahiyang makita na laway lang yung binibitawan nila dyan, pero wala naman sila mga hawak na resibo. Katulad na lamang nung sinabi niya kanina na walang papel. Etong si Atty. Claire mga kababayan, dun po sa Malacanang at nagdadadalda lamang daw po. Di ba kung titingnan natin yung posisyon ni Atty. Claire, papel na nga yun eh. Kung ang tinutukoy naman niya, yung ebidensya na hawak ni Atty. Claire para magdadaldal dun po sa PCO, dun sa Malacanang mga kababayan, kung titingnan nyo naman, i-search nyo lamang, hanapin nyo lamang po, makikita nyo yan. Kaya nga ipinapakita natin kapag ka nagsasalita si Atty. Claire para walang masabi yung mga kritiko niya. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. Tao na ito. Claire Castro ang pangalan. I wanted to ask you first, how were you invited there? Why did you join government? Karen, I am not into politics. I just discuss about the activities and politics and laws, but I am not into politics. But I just do not know. I do not know why they chose me. I did not apply. I was just invited, and maybe 2 to 3 days. I had no decision yet, and I was contemplating at the time not really to accept. But when I was told that I could help curtail fake news through this position, then and I prayed, then I accepted. Anong pinagsasabi nitong impostor na ito na spokesman? Yung posisyon na spokesman diyan sa Malacanang. Pero whatever it is, sinasabi na si Atty. Claire daw mga kababayan, payag tayo nun. Impostor daw na spokesperson mga kababayan si Atty. Claire sa Malacanang. Inappoint nga siya ni PBBM. Alam niyo mga kababayan para sa akin, ang alam ko kasi pagka sinabing impostor, yan yung mga walang alam. Yung basta lang napalagay doon sa posisyon, pero hindi naman alam yung trabaho. Katulad nung yung kay Atty. Trixie, 'di ba? Lagi siyang walang alam. Kaya nga minsan nasosopla siya ni Kaper Silapid kasi nga kapag tinatanong siya about sa nangyayari sa gobyerno, lagi siyang walang alam. Kaya nga siya nawala sa kanyang posisyon mga kababayan bilang tagapagsalita ng Malacanang ng gobyerno ni PBBM kasi nga lagi po siyang walang alam. Unlike kay Atty. Claire, first day pa lang mga kababayan, ilang araw pa lang, sunod-sunod na po agad yung pagsopla sa ka-fake news na ipinapakalat ng kampo ng mga ito. Alam nyo, hindi na rin nakakapagtaka kung talagang totoo yung comment dito sa atin ngayon na ito po ay boyfriend, di umano, ni Trixie Cruz Angeles, manggagalaiti nga talaga to. Kasi nga, mas magaling yung napapalit kay Trixie Cruz Angeles na tagapagsalita ng gobyerno kesa dun sa kanyang girlfriend, kung talagang girlfriend niya. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. She's not into politics. But, unang araw pa lang niya, she already played politics. Tingnan mo itong pinagsasabi. Dito pa lang makikita nyo na ewan na eh. Dito pa lang makikita nyo na ewan na eh. Parang walang alam sa nangyayari sa gobyerno. Congressman ba talaga itong mga to? Dati bang congressman itong mga to? Abogado ba itong mga to? Ba't parang walang alam sa nangyayaring issue sa gobyerno? Alam nyo mga kababayan napakalaki ng pagrespeto natin sa mga kababayan po nating abogado. Especially, napakalaki ng pagrespeto natin sa mga kababayan po natin na mga kongresista. Kasi unang-una, talagang lagi natin silang hinahangaan ng paulit-ulit. Pero mga kababayan, since pumasok sila sa mundo ng pagbablog, at ito yung mundo natin mga kababayan, na mga katulad natin, dito pantay-pantay lang. Ano po, pantay-pantay lang tayo dito. Ngayon, pag mali na yung sinasabi nyo, huwag kayong iiyak kapag sinusopla kayo ng mga naandi dito sa social media. Kasi nga, ito yung mundong pinasukan ninyo na kung saan, kahit sabihing magagaling kayo, may mas magagaling pa rin sa inyo. Ngayon mga kababayan, sinasabi nila, impostor. Si Atty. Claire, paano naging impostor yon? Appointed ng presidente yon. At yan naman po mga kababayan ay na-publish sa iba't ibang pahayagan dito po sa ating bansa. Alam niyan lahat ng mga kababayan Pilipino natin. Pwera na lang kung katulad nila na hindi updated. Ano po ay pagpatuloy pa natin? Sabi nito. Sinasabi ni Duterte na dumadami ang droga ngayon. Tapos,
tinitira na niya kaagad si Duterte instead of addressing Di ba? the problem of drugs. Sabi ko sa inyo, tagapagtanggol ni Digong tong dalawang to eh. Kaya hindi bumenta yung kanilang programa noon. Kasi nga, di umano, puro na lang magaganda yung sinasabi kay Duterte. Pero yung kapalpakan hindi nila masabi-sabi sa taong bayan. Alam nyo mga kababayan kaya yung programa nila dati hindi pumatok sa tao. Kasi di ba nung panahon ni Digong, sunod-sunod yung mga yung mga pagpapatumba ng mga kababayang Pilipino po natin. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ang sinasabi nila, puro magagandang nangyayari kay Duterte kahit hindi naman. 'Di ba? Saan ka nagkatala? Paano puputok yung programa mo noon? Sunod-sunod yung itinutumba. Ang sinasabi mo, puro good propaganda patungkol kay Duterte. Sino ba ang gaganahang makinig doon? 'Di ba mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Tira niya yung bearer of information. Instead of saying na ang PNP ay hindi totoo yan, maraming droga, ganyan. Binabalikan niya yung nagsasabi ng information. Pati yung anak ni Duterte na Dinamay pa niya. mayor, dinamay pa niya na sila naman ang nagpapatakbo ng sa Davao. Ano kinalaman nung nagpapatakbo sa Davao? Hindi trabaho ng mayor yan. Trabaho ng pulis yan. Trabaho ba ng mayor yan? Napakatanga mo naman. Spokesman ka pero tatanga. Di dapat pala mga kababayan ganito. Sinasabi niya, kasi ad hominem to Ad hominem to mga sinasabi nila kay Attorney Claire. Kaya nga hindi ako naniniwala na abogado to at dating kongresista. Kasi ad hominem yung itinitira nila kay Attorney Claire pagka-issue, based lang sa issue. Ngayon mga kababayan, sagutin natin yung sinasabi nila kay Attorney Claire. Yun daw pong pagtira ni Attorney Claire dito kay Basti Duterte about do sa ipinagbabawal na bato, hindi daw po trabaho ng mayor yan. Nasugpuin mga kababayan yung kriminalidad doon sa kanyang lungsod. Di parang sinabi mo na rin na yung pangingialam ni Duterte doon sa Davao City na talagang ipinagtututumba niya yung mga kababayan natin Pilipino doon nung mayor pa siya, illegal yon. Di ba mga kababayan, parang sinabi niya na illegal yung ginawa ni Duterte unat sa pool pa lang. Di ba mga kababayan? Tapos, ngayon, dito sa binibitawang salita ng dalawang to, parang kinukonsinti nyo yung mga mayor na inutil, walang silbi. Di ba? Kinukonsinti nila yung mga mayor na inutil at saka walang silbi. Gusto nila lahat ng mayor ay maging inefficient, inutil, walang silbi, at basta lang tumatanggap ng sahod galing sa pera ng mamamayang Pilipino. Nakakahiya naman kayong dalawa, nagsalita pa kayo dyan. Diba mga kababayan, kung manghihikayat lang din kayo at sasabihin ninyo na hindi trabaho ng mayor na panatiliin yung peace in order ng kanilang lungsod, kaya nga may confidential funds yung mga yan para mapanatili yung peace in order sa kanilang lungsod, tapos sasabihin mo, hindi trabaho ng mayor yon. Pambihira ka naman. Ipagpatuloy pa natin. Natanga ka na kaagad. Pati English mo, walang papel. Kinalaman nun. Ito natin itong dinadaldal nito. Good afternoon po, Attorney. Ad hominem Sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na ring mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction. Marami na din daw mga tambay ang na-hold up at natsasaksak daw mga kababayan. Ipagpatuloy pa natin. Davao, including Davao City? Okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Mayor Baste Duterte. So, ang ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan? Daming umaray dyan. Ang data patungkol rito. At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, menong bang nare-record? Dinodoktor nila. Walang mga tao. Tanong lang natin yun. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Tingnan mo ito. Ang sinabi ni Duterte, as quoted by the interviewer, is talamak na ngayon ang droga all over the country. Pero dahil galit siya sa Duterte, dahil she was playing politics, she focused it on Davao. And ang nagsabi, hindi kasi mga kababayan hindi kasi nila nire-review yung mismong tanong kay Attorney Claire. Mismong 'di ba sinabi nga dun sa tanong na may sinasabi etong si Duterte na talamak daw po, bumalik na ang ipinagbabawal na bato dito, maging sa Davao daw. Ngayon mga kababayan,
Ang sabi ni Attorney Claire, kung kasama ang Davao, sino ba mayor doon? Totoo naman yung sinabi ni Attorney Claire, sino ba ang mayor doon? Ang mayor doon si Basti Duterte. Kung si Basti Duterte na anak ni Digong ang mayor doon, napaka-inefficient nitong si Basti Duterte kasi hindi niya nagagampanan yung pagpapanatili ng peace in order dyan po sa Davao. Di ba mga kababayan? Ano bang mali sa sinabi ni Attorney Claire? Siguro mali lang yung pagkakaintindi nila mga kababayan, mali lang yung pagkakaanalisa nila sa sinabi ni Attorney Claire. Natural, tandaan nyo palagi mga kababayan ha, sino ba ang napuputukan kapag merong nangyayaring gulo sa isang lungsod? Sino ba ang nababatikos dyan? Sino ang tinatamaan mga kababayan? Yung mayor. Bakit? Siya yung ama ng lungsod Siya yung ama ng lungsod na dapat sinusunod nung kanya mga nasasakupan, especially nung kanya mga law enforcer dun po sa kanyang lungsod na hawak. Ngayon mga kababayan, yung sinasabi niyang hindi trabaho ng mayor, yung pagpapanatili ng peace and order dyan sa isang lungsod, kalokohan po yan. Tandaan po natin, may mga confidential funds ang mga mayor po mga kababayan, and then kaya meron silang confidential funds para panatiliin yung kanilang peace and order. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Si President Duterte, dinamay niya yung anak na mayor daw sa Davao. Di ba napaka non-sequitur mo? Bubong mag-react? You're a non-sequitur. Ha? Your answer does not pinpoint to... Alam nyo mga kababayan, alam nyo buti hindi tayo nag-ad hominem kasi pag nag-ad hominem tayo baka mag-iyakan tong mga to. Kasi kita nyo yung paraan ng pagtira nila kay Attorney Claire, masyadong below the belt. Ad hominem talaga mga kababayan. Pasalamat nga sila, naka-issue base lang tayo. Kasi mga kababayan, pamula nung ginawa natin yung channel natin, talagang naka-issue base lang yan. Hindi tayo na may personal. Pero kung tayo ay katulad nung iba na may personal, baka mag-iyakan tong mga to, di ba? Ipagpatuloy pa natin. What was asked? Kasi unang-una, we point to the mayor. Yung mayor ba namumuno ng PIDEA? Yung mayor ba ang ng PIDEG? Oo. At saka, bakit mo tatanungin si Duterte na may data ba? May data ba dito? Ikaw nandyan Ikaw nakaupo Binabayaran ka ng gobyerno. Hindi natin alam kung anong halaga ang binabayad ni Marcos sa'yo. Ikaw dapat ang mag-research. Wala daw data. Wala daw data mga kababayan ang mayor. Kasi nga trabaho daw po ng pulis yun. Pero sinasabi ni Duterte dati, meron siya mga nakikitang narcolis. May mga narcolis siya mga kababayan ng mga taong related sa ipinagbabawal na bato nung siya ay mayor pa. Ibig sabihin pala mga kababayan, parang pinapatunayan lang ng dalawang ito na yung sinasabi lahat ni Duterte about po dun sa mga narcolis mga kababayan na nakikita niya, kalokohan lang pala talaga. Kasi unang-una hindi naman talaga trabaho daw yon ng mayor ayon po sa kanila mga kababayan. Ang sagot mo, Castro, ay palaban kay Duterte, personal. Iyak! Yung sagot mo ay it's against Duterte. Galit siguro ka kay Duterte, personal, and you are playing politics. And yet you're telling Karen Davila, I'm not into politics. I'm not into politics. Iyak! So, you yourself is playing politics. And you're playing fake news because you are accusing Baste Duterte of the ones inefficient in eradicating drugs. Hindi ba galit nga kayo nung sinasabi ni Duterte ni Baste na mayroong inano si Baste na ano niya yung mga drug pushers, drug addict. Tapos tinutulan ni Marville, di ba partner? Naalala mo yan? Yun yung AJK ni Basti Duterte, yung binuhay niya. Na pagka-announce niya mga kababayan ng war on drugs ng pamilyang Duterte sa Davao City, ilang tao na agad yung binawian ng buhay, na talaga naman nakakapagtaka yung pagkakatumbado sa mga taong yon. Kasi sa mga talahiban natagpuan mga kababayan, na para bang sinadya yung pagkakatumbado sa mga taong yon para masabi lang na palaban pa rin yung kanilang pamamaraan sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato. Ano po kaya nga na-question yan mga kababayan, di ba nung 2024 yung isyong yan? Anyway, ipagpatuloy pa natin.
Oh. So, Baste wants to address the problem. Puro tanggol sila sa mga Duterte, Minions. Yung minions ng amo mong si Marcos, ang ayaw na i-address yung problems. Eto sigurong dalawang to, minions to ni Duterte. Kasi kahit noon pa man talaga ganyan na sila magdepensa kay Digong, baka nga talagang minions ito ni Duterte. Kasi mga kababayan, pag nag-react naman sila sa atin, sa sinasabi natin dito, at nanggalaiti sila, pwede nating ibalik yung sinasabi nila. Kasi pinaparatangan nila na minions daw ni PBBM itong si Atty. Claire. Ngayon, yung ginagawa ba nila, hindi ba sila minions ni Duterte, mga kababayan? Uti mo yung mga maliliit na detalye, binibigyan pa nila ng mali siya. Nanggagalaiti sila dahil sa sinabi ni Atty. Claire na inefficient itong si Basti Duterte. Ibig sabihin, parang walang silbi, mga kababayan. Sa madalit salita, in short, inutil. Kasi nga, hindi niya mapigilan yung paglaganap ng ipinagbabawal na bato dyan po sa Davao City. Di ba mga kababayan, dapat nga kung tutuusin, matakot yung mga yung mga kriminal, especially yung mga nagpapakalat ng ipinagbabawal na bato, na magpakalat ng drugs dyan sa Davao City. Kasi nga, teritoryo ng mga Duterte yan. Pero nakakapagtaka, bakit hindi sila natatakot sa mga Duterte? Konti na lang, iisipin ko na baka tropa nila yan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ng drugs sa Davao City. Ang sinasabi ni Duterte, talamak ngayon. Ang sinasabi nitong ek na ito ay wala daw data na bumalik yung droga. So, bakit mo sasabihin walang data si Duterte? Bakit si Duterte ba ang nagtatago ng data? So, alam mo, when Duterte says talamak, it can be shown by people themselves. Yung mga naglalakad, yung mga nasa kalye, yung mga nahuhuli na mga drug addict na mga these are records. Observations. Public observation. Kung mag-quantify, kayo mag-quantify dahil kayo nasa gobyerno. Tsaka kung titingnan nyo mga kababayan, di ba, talamak yung nakawan dyan sa Davao City, kahit araw, yung mga kriminal, pagala-gala, and then nang hold up pa nga yung iba lantarang nagdanakaw pa nga mga kababayan. Yan ba yung sasabihin nila na pinaka-safetiest, na isa sa pinaka-safetiest na lugar, po dito sa bansang Pilipinas mga kababayan, sa buong Asia? Yan ba yung sinasabi nila na pinakaligtas na lugar? Umagang-umaga mga kababayan, nakikita nyo may holdapan, umagang-umaga may nakawan, di ba mga kababayan? Tapos sasabihin nila, dapat daw patunayan ng gobyerno. Yung mga kumakalat na balita nga, na kung saan araw na araw nang hold up yung iba mga kriminal dyan mga kababayan. Yun pa ba, hindi pa ba patunay yun? Na talagang hindi natatakot yung mga kriminal na gumawa ng katarantaduhan dyan sa Davao City. Bakit sila hindi natatakot? Di siguro ang tingin nila dun sa mayor na nakaupo, inefficient. Di ba mga kababayan? Ipagpatuloy pa natin. Nansikitor ka akala ko abogado ka gusto mo lang pumapel, siguro hindi ka na satisfied sa vlog mo, baka konti lang nakikinig sa'yo, bigla ka ngayong pumapel dyan sa Malacanang. Straighten mo muna yung English mo, ma'am. Please. So, next. Okay, why was former President Duterte's comment on the... Ang laki ng problema nila, no? Ang laki ng problema nila doon sa English ni Atty. Claire. Ang laki ng problema nila mga kababayan doon sa paraan kung paano sumagot etong si Atty. Claire. Ang laki ng problema nila sa YouTube channel, sa vlog ni Atty. Claire. Di ba ang pinag-uusapan dito yung issue ng bansa? Yung mga issue na sinagot nitong si Atty. Claire. Bakit ang tira nila mga kababayan, too personal, dito po kay Atty. Claire? Sinasabihan nilang boba, sinasabihan nila mga kababayan na pangit mag-English, sinasabihan nila na hindi na masaya sa kinikita sa pagbablog mga kababayan, sa viewers, sa pagbablog. Baka pag nakita nila yung channel ni Atty. Claire, magulat sila. Di ba mga kababayan, too personal. Yung atake po nila, hindi sila nakabase sa issue. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Marcos administration moving into a dictatorship. Why is that important to address? Yes, because, former President Marcos keeps on repeating, keeps on telling about this dictatorship when most of us cannot see any signs that our president is gearing towards dictatorship. Remember, the one accusing
the president, the former president, is the one who showed that acts of dictatorship. Totoo. Remember, for the past 6 years when he was into power, he showed his power, really, being the authoritarian. Remember what happened to ABS-CBN? Even if, he said, even if the House will give or renew the franchise of ABS-CBN, he will order NTC not to allow ABS to operate. Is that not dictatorship? He is the one who showed being the dictator and not not President Marcos. Napaka-stupid naman itong... Di ba? Ad hominem. Ang issue dito is there is a silent dictatorship that's going on. Tapos, fake news na naman ang pinasok nito. Nung tinanggal daw yung franchise, sinasabi daw ni Duterte, even if ABS will renew its franchise, I will not allow them to operate. Kailan ba nangyari yan na sinasabi ni Duterte yan? Hindi, kung matatandaan nyo, ganito kasi yan mga kababayan. Saan ba nagsimula yung galit ni Digong sa ABS-CBN? Di ba mga kababayan, merong campaign ads, eto si Duterte, na hindi po ata, di umano, hindi ata na-airtime ng ABS-CBN mga kababayan. And then, nung naging presidente si Duterte, binalikan niya yon. Talagang nanggagalaiti siya sa ABS-CBN. Tapos nagulat na lang tayo mga kababayan, iniimbestigahan na yung prangkisa ng ABS-CBN dyan po sa Kamara. Di ba mga kababayan? Tapos yung mismong mga sinabi ni Duterte against ABS-CBN, nagkatotoo. Naipasara nga ang ABS-CBN. Ang sa atin lang naman kasi mga kababayan, kung titingnan nyo pong mabuti, di ba nung una nga, paniwalang-paniwala ako dyan doon sa sinasabi nila na hindi daw nagbabayad ng tamang buwis, doon sa sinasabi nila mga kababayan na may problema daw na malaki itong ABS-CBN, naniwala tayo kasi sobrang tindi ng propaganda nung dati. Pero mga kababayan, habang hinihimay natin ng paulit-ulit yung mga nangyari, mapapansin nyo na bakit ABS-CBN lang yung pinunteriya ni dating Pangulong Duterte. Samantala, hindi naman natin inaano, baka may mga ibang media din dyan, outlet, na nag-i-airtime mga kababayan na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Dahil kung titingnan po natin, kung sasabihin nila na pantay-pantay yung ginawa ni Duterte dati, dapat sana lahat inimbestigahan po nila. Kaso ang problema mga kababayan, ABS-CBN lang po talaga yung pinunterya ng administrasyon nitong si Digong. Biruin nyo pagkabitaw ng galit ni Duterte sa ABS-CBN, nagulat na lang tayo mga kababayan, ipinapasara na, iniimbestigahan na, ipinapasara na itong ABS-CBN at tinanggalan na ng prangkisa. Yun ba ay mga kababayan, isang patunay? Yun ba ay sasabihin nila na hindi isang patunay ng pagiging isang diktador? Kung titingnan po natin, yun ang isang patunay ng pagiging isang matinding diktador. Pagkatapos mong banatan yung media outlet, pagkatapos mong banatan yung ABS-CBN, nagulat na lang ang taong bayan, ipinapasara mo na. Di ba? Siya ang presidente noong mga panahon na yon. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Alam mo, the National Telecommunications Commission, which gives which issues frequency, is under the office of the president. So paano mo masasabi yung dictatorship? It is within the bounds of law. Nakaintindi ka ba, Ms. Castro? Nasa ilalim ng mandato. The National Telecommunications... Hindi kasi nila itinuloy yung video ni Atty. Claire dito Sana itinuloy nila hanggang dun sa issue ng NTC, hanggang dun sa issue ng iba pa. Sana itinuloy nila para nakita ng taong bayan na may point yung sinasabi ni Atty. Claire. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Communications Commission is the one that issues the frequency. You don't only have a franchise to operate a broadcast, you also have a frequency. Now, even if Congress will give a franchise, sinasabi niya, Duterte will not allow the ABS-CBN to operate. Well, of course, that is the subject matter of a thorough review, if whether or not ABS will be given a frequency. He may have a franchise, but if he doesn't have a frequency, hindi rin siya maka-operate. So, is the grant of frequency or the non-granting of frequency dictatorship? How stupid are you to say that? Tanyo? Diba? Napakababaw nito, pare. Akala natin, we praise her when she... Pagsalitain mo naman yung kasama mo. Pagsalitain mo naman yung kasama mo. At saka mga kababayan, ito maraming beses na nakita natin yung pagiging diktador ni Duterte nung panahon po niya. Doon sa kaso ni Dilima.
Di ba mga kababayan? Saan nanggaling yung iba mga ebidensya na ginamit doon? Sa Malacanang. Sino ang presidente ng panahon na yon? Si Duterte mga kababayan. Di ba? At saka yung lantarang paggamit niya na nagtatanim siya ng ebidensya mga kababayan, yung panggigipit niya sa mga kalaban niya sa politika, doon pa lang makikita nyo na may pagkadiktador na agad. Eto pong si Digong. Alam niyo kung tutusin mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kung ikaw talaga ay kritiko ng gobyerno, talagang magiging tingin mo kay Atty. Claire mga kababayan, puro dakdak lang. Pero kung ikaw mga kababayan may pag-iisip na tama at marunong ka mag-analisa ng sinasabi ni Atty. Claire, tama naman, totoo naman ang sinabi niya. Kasi unang-una, sinasagot lang ni Atty. Claire yung itinatanong sa kanya ng media. Kung ano yung totoo na nangyari, yun naman din sinasabi ni Atty. Claire. At saka yan naman ay nasaksihan yung lahat mga kababayan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ang masaklap nga lang noong mga panahon na yon, masyado tayong binulag. And then, nung naiimbestigahan na itong mga ganitong klase ng bagay, dun lang tayo naliliwanagan na mali pala talaga yung ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga LMC, gipitin niya yung mga kalaban niya sa politika, gipitin niya yung mga istasyon na hindi siya sinuportahan nung panahon na tumatakbo siya bilang presidente. Ipagpatuloy pa natin. Nung tinira niya si Erich Tulfo, we praise her for standing up. Pero ngayon, mukhang pati yata si Sylvester Erich Tulfo, didepensahan na nito ngayon kasi nandyan na siya sa sa ticket ni Marcos at saka si Tulfo nasa ticket ni Marcos. I'm sure she will turn around and defend Erich Tulfo. Okay, next. But now, do you think the former President Duterte is hitting on the dictatorship aspect because the father, the late President Marcos Jr., actually declared martial law? Maybe he wants to create that fear on the people because we all know people do not want even the idea of martial law. So he is the one gearing to that issue so that he will create that fear and the people if they... wait lang, basahin natin yung comment dito. Sabi ni Kokoy, yan Jing Paras, abogado pero di naman ata nagpa-practice yan. Kaya naman pala ganito. Mga kababayan, napakahina ng analysis. Diba, ipagpatuloy pa natin. Will believe in him, they will not even support. They will not support or at least remove their support from the president. Well, in the first place, yan na. paano ka ba mag-construct ng statements mo? Because hindi English ang ginagamit. Taglish na balubaluktot Walang Hindi kasi alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag kasi ikaw ay reactor or ikaw ay pumupuna ng maling sinasabi ng iba, hindi mo na pagbabasihan yung English niya. Ang hinahanap natin yung laman ng sinasabi, yung substance mga kababayan. Yung kasi yung mahalaga dyan, hindi na problema kung paano niya i-deliver yung opinion niya or kung paano niya sasabihin o bibitawan, yung mga English na binibitawan niya, wala na tayong pakialam doon. Ang hinahanap natin dito yung substance nung sinasabi. Ang problema kasi sa mga to mga kababayan, halos yung minuto ng kanilang video, inubos na nila doon sa pag-ad hominem attack kay Atty. Claire, doon sa pag-criticize sa mismong personal na pagbatikos nila kay Atty. Claire. Hindi sila nakatuon doon sa sinasabi or nilalaman nung sinasabi ni Atty. Claire, nakatuon sila doon sa kung paano i-deliver ni Atty. Claire yung salitang binibitawan po niya. Ang problema kasi dyan mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, doon sa mga, especially doon sa mga magagaling na vlogger na magagaling na reactor, kung papansin ninyo, hindi kami nakabase, mga kababayan, sa totoo lang, doon sa kung paano i-deliver yung salita. Nakabase kami doon sa substance nung sinasabi kung paano ba maidadirect, maidi-deliver, mga kababayan, or kung paano maipapaintindi ng maayos at tama ng direct to the point sa mga kababayang Pilipino po natin. Sila, nakabase lang sila sa kung paano nila sisirain yung kredibilidad, kung paano nila i-assassinate etong personal na pagkatao ni Atty. Claire. Doon lang sila nakabase, mga kababayan. Anyway, shoutout po sa inyo, ay pagpatuloy pa natin. Gagawin nga, walang papupuntahan, no? Kaya tuloy, sabi ng... Ay, Tol Kent Garcia, mega love shoutout sa iyo, Mega love shoutout, Tol. Thank you sa pagpunta, ano ba ito? Optic Politics. Ay, subscribe niyo yan, si Tol Kent Garcia. Kasamahan po natin yan na nagdi-depend sa ating gobyerno, mga kababayan. Thank you po, Thank you sa panonood. Claire Castro, a disaster in the making.
the way she handles her position, it is clear that her tenure will not last long. She has already made herself a liability, an embarrassing misstep that the Marcos administration continues on a reckless path. Ha? Lalo mo pang pagkagrabihin ang problema ng Malacanang. Yan ang sinasabi ng optic politics. Hirap na nga si shaky na nga yung footing ni Marcos. Tatagtag ka pa sa tremor. Oo nga eh. Dahil you're not constructive. You don't even know your role. Instead of getting you to help Marcos provide reform. Ha? Eto mga kababayan sige balik natin yung sakit sa kanila, yung sinasabi nila. Sa tingin nyo mga kababayan, nung si Trixie Cruz Angeles pa, yung PCO spokesperson o yung tagapagsalita ng Malacanang ng gobyerno ni PBBM, naging maayos ba ang gobyerno? Naiintindihan ba ng taong bayan yung ginagawa or nangyayari sa gobyerno na dapat malaman ng sambayan ng Pilipino? Nalalaman nyo ba? Eto mga kababayan, tanong lang naman, mas naiintindihan nyo ba nung si Trixie Cruz Angeles pa, yung PCO or yung tagapagsalita mga kababayan ng Malacanang, or hindi kaya siya natanggal? Mga kababayan, comment kayo, malaya kayo makapag-comment dyan. Press 1 nga mga kababayan kung tama lang na natanggal etong si Trixie Cruz Angeles kasi hindi maintindihan ng taong bayan kung ano ba talagang nangyayari sa gobyerno kasi hindi niya maipaliwanag ng tama mga kababayan. And then press 2 kung mas naging maayos ngayon at mas naiintindihan ng taong bayan yung mga nagagawa ng gobyerno buhat nung napaupo mga kababayan, etong si Atty. Claire. Eto, presto naman yun mga kababayan sa mga sumusuporta naman kay Atty. Claire. Kasi yung press 1 mga kababayan, yan yung para kay Trixie Cruz Angeles. Napabor ba kayo na talagang nawala siya sa PCO kasi hindi maintindihan yung sinasabi niya? Diba mga kababayan? Kasi kung titingnan nyo, mas naging maayos ngayon. Sa totoo lang, sabi nga ni Coach Jarrett napakahabang panahon, halos walang pakinabang. Sorry po sa PCO mga kababayan. Napakahabang panahon na halos walang pakinabang ang PCO. Pero dahil nga mga kababayan, sa napaupo etong si Cesar Chavez, nagkaroon ng konting kaayusan dyan po sa PCO. And then, nung naging undersecretary na etong si Atty. Claire, mas naiintindihan na ng taong bayan ngayon kung ano ang nangyayari sa gobyerno at kung ano yung landas na tinatahak ng gobyerno po natin. Kasi nga unang-una, nagkaroon tayo ng maayos at magaling na tagapagsalita dyan po sa PCO. Siguro kaya lang nila sinasabi na etong si Atty. Claire mga kababayan ay tagapagpagulo kasi tinatamaan si Duterte. Totoo naman. Tinatamaan talaga si Digong mga kababayan ng sobra kapag ka nagsasalita itong si Atty. Claire. Yun yung totoo Kaya nga mga kababayan, masakit yung katotohanan at talagang gumuguhit sa kanila kapag ka nagsasalita si Atty. Claire kasi yun yung totoo. Totoo yung sinasabi niya at hindi kasalanan ni Atty. Claire kung masyadong iyakin tong mga to. Ano po, ipagpatuloy pa natin. And try to win back people who are hitting him left and right. Ilalo mo pang pinalala. Inggit! You're becoming an attack dog. Ano ba kayo mga boss? Naturingan pa po kayong ano? Ano po ba kayo? Hindi po ba kayo attack dog sa ginagawa nyong yan? Ako nagtatanong lang naman. Biruin nyo, hindi ba kayo nahihiya? Yung inyong sinisiraan dyan, babae. Di ba kayo nahihiya? Yung pinagtutulungan yung dalawa, babae. Abogado pa man din, nakatulad po ninyo. Yung pinagtutulungan po ninyo, hindi po ba kayo nahihiya dyan? Tinitira nyo ng ad hominem attack? Yung babae na hindi naman kayo inaano? Di ba mas nakakahiya yan mga kababayan, lalaki pa naman sila. Di ba hindi sila nakabase sa issue base? Nakabase sila kung paano nila sisirain yung personalidad ng babae. Di ba dapat mahiya kayo? Yung tinitira ninyo ng personal, inaatake ninyo, kinaka-character assassination po ninyo, babae po. Dapat magpakalalaki po kayo. Di ba ipagpatuloy pa natin? Equal footing with Trillanes and De Lima. Ako disappointed because gusto ko makakuha si Marcos na magaling na communicate. Yes. Para masagot niya yung mga issue na binabato sa kanya. Because he is the president of the Philippines. Gusto niyo lang kayong kuhanin Kaso hindi kayo nakuha kasi alam na ang kulay at hasang ninyo una pa lang Nakakahiya tayo sa ibang bansa. Tapos kung ikaw ang darating dyan. Dapat ang kinukuha nila, dapat yan sa Malacanang,
Caroline Levitt type, Ayan! yung matalino, maganda, Communicator, matalino. magaling mag-Ingles. Ha? Oh, Pati si Whoopi Goldberg. Niyari. taob. Oh, dapat ang kunin ni Saan ginagamit? Oo. Boka. Boca at saka hatred. Oo. At saka ang purpose is to hit back at Duterte. Yun ang and you admitted that if Marcos will not fight, I will fight them. Is that your position, to fight the enemy instead of winning the enemy? Anak ng kaweting-weting itong babae na to. Bumalik ka na lang nga doon sa pinanggalingan mo. DCWM, ABS-CBN. Tumabi ka na lang. Hindi, ano na yan eh. Hindi, ano daw bayaran nyo daw muna yung inanuhan ninyo, hindi yung broadcast running kayo. Di ba mga kababayan? Ano ba tawag doon? Kasi ang tawag ko doon sa mga kumakain na hindi marunong maghugas ng plato, eat and run. Mga kababayan, sila naman, nagbo-broadcast sila, nagbo-block time sila, tapos di umano, hindi ko naman sinabing totoo. Tapos di sila nagbabayad. Dapat nagbabayad muna kayo mga boss. Dapat gampanan nyo muna yun bago kayo tumirada ng iba. Kasi mahirap yan. Bumabato-bato kayo ng ad hominem attack sa ibang tao pero kayo pala mismo hindi nyo hinaharap yung pananagutan nyo. Oo, nagtatanong lang naman. Dapat binabayaran nyo yun. Demoted din yan sa, ano ba yung radio program natin? DCXL, dyan ka na lang. Utang at cellphone? Doon sa kasama mong lalaki doon. Kasi hanggang dyan ka lang dapat talaga with your respect. Sabi dito, utang at cellphone. Totoo ba? Totoo ba mga kababayan? Grabe naman yun. Nothing personal. Kasi Tame your ego. when you made good statement, akala namin when you hit Erich Tulfo, Sylvester Tulfo, and you expose him, wow, ang galing nitong babae na ito. Pero ngayon, hindi naman pala kaganyan. Attack dog ka pala Yan. Pag-isip. Kalat. Oo. Kalat na kalat. Oo. So kawawa naman ang Malacanang. Lalong kawawa yung si Jay Ruiz. Kasi unang-una, amateur pa yon. Tapos papasukan nito na attack dog. Oo. Paano ka pipigilin Hindi pala attack dog. Ano? Attack. Kasi yung female dog is a... Okay. Okay, so next, ano pang ibang issue dito sa interview niya kay Karen Davila? As a lawyer. Yeah. Okay, but what does the law say when it comes to impeachment trials? Should the Senate start Ba't parang tama yung sinabi dito abnormal yan. Para ding si Dado. Parang halos magkakamukha sila, mga kababayan. Hindi sa akin lang in my own opinion, kung titingnan nyo yung galawan nila, tapos yung nila, para magkakamukha sila na Dado. Para may mga problema sa, alam nyo na yun. immediately? What does forthwith mean? Yes, it's like this. When you say to proceed at the forthwith proceed, it doesn't say in the Constitution if they should proceed even during the recess. It's very broad. Now you have to start immediately. Maybe if this Senate is in session, they have to abide and they have to proceed immediately. But since there is no time element in the Constitution, that recess will definitely be a factor if they will proceed immediately or they will proceed immediately after the recess. So it's up to... So interesting, there are two schools of thought. Yeah. Should you be in session or do you proceed immediately even if Congress is in recess? Yes. Right? So Yes. there are two schools. All right. Naintindihan mo ba, pare? Abogada ba ito? Pati si Karen natutulala. Did you understand what she's saying? Bakit hindi na lang si Karen lang kinuha nila? Buti pa si Karen na lang kinuha kasi yan, anti-Marcos talaga na tunay. At saka articulate. Ito, At least magaling mag-English. Hindi kasi mga kababayan, kung talagang pagbabasihan po natin yung sinasabi ng konstitusyon, mga kababayan, yung forthwith, talagang dapat agad-agad simulan, mga kababayan, yung impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Yun naman talaga, kung tutuusin, mga kababayan. Pero since may laro nga dito si Senate President Chis Escudero, mga kababayan, and pananaw niya, mas maganda kung masisimulan ng after election, mga kababayan, wala tayong magagawa doon kasi yun yung pananaw nila. Ang mahalaga dito, yung bola nasa Senado na.
Di ba mga kababayan, wala na sa kamera. Ang mahalaga dito, anytime, pwede nang umusad after election or after SONA ni PBBM, pwede nang umusad itong impeachment trial laban po kay Sara Duterte. Ano po? Ano ba, ipagpatuloy pa natin? Oh, ito talagang we proceed or forthwith or hindi Ano mong ginulo? ginulo mo Mismong forthwith nga, hindi nyo alam. Mga bobo. bibigay ka pa ng opinion, hindi ka naman renowned lawyer. With your respect. Trial lawyer daw siya, pero I don't know, may napanalo ba ang kaso to? Meron! She became famous lang dahil sa YouTube o sa sa podcast. Ay, Judy Zay, mega love shoutout ha. Anyway, we'll discuss more about this lady. Dito pa lang sa umpisa, anong sabi nung optics? Anong sinabi? Ulitin mo nga. A disaster in the making. She is a disaster in the making. Disaster. Dito pa lang, sa interview ni Karen, The way she handles her position, wala na, gulong-gulo na ang mga nanonood. it is clear that her tenure will not last long. Your tenure will not last long. Si Cesar Chavez nga, nasa 9 Alam nyo, kung titingnan natin mga kababayan, tayo nga naiintindihan natin yung interview ni Atty. Claire. Ewan ko lang sa kanila, abogado pa naman sila pero hindi nila maintindihan. Saka tatandaan na nila mga kababayan, hindi man lang nila naintindihan. Alam nyo, uulitin ko mga kababayan sabi ko nga po sa inyo, since pinasok nila yung mundo ng pag-YouTube, social media mga kababayan, dito pantay-pantay lang. Kahit sabihin na matanda sila mga kababayan, pero pagdating sa ganitong klase ng usapin, pantay-pantay lang basta na andi dito sa mundo ng YouTube mga kababayan, basta na andi dito sa mundo ng social media. Ngayon, pinasok nila yan, nag-ad hominem attack sila sa ibang tao mga kababayan, natural tanggapin naman nila yung kritisismo ng iba. Sana wag silang iyakin pagka tumagal-tagal. Ano po, kasi yung iba dyan umiiyak, magdidemanda, pero ang ending, nga. Ano po, anyway, pagpatuloy pa natin. nasanay na, hindi nga naka-resist sa snake pit Malacanang. Ikaw pa kaya na wala kang sabi. Walang sabi. Benjamin, ipapahama kayo niyan. Bigwasan mo na. Habang maaga pa. The public needs a rational, eloquent communicator. At saka, alam mo, President also needs that. Napakalaki ng bagay. Sa totoo lang, ang taong bayan, sobra ang paghanga at pagsuporta kay Atty. Claire. Totoo yan mga kababayan kasi sa kauna-unahang pagkakataon nakakita tayo ng tagapagsalita ng palasyo na direct to the point. Sumagot mga kababayan sa katanungan. At saka kung titingnan nyo naman, nung panahon ng Duterte admin, di ba mas kapahapahamak mga kababayan yung mag-appoint ka ng isang tao na nagpapaano ng na gigil na gigil manghalik mga kababayan, tapos gigil na ipaano yung niya, di ba mga kababayan, yun ang mas nakakapagpahamak sa gobyerno. Yung mag-appoint ka ng ganon na undersecretary pa nga ata yung, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, na makikita yung gigil na manghalik sa lalaki bago magpakamas ng kanyang dalawang bundok, ika nga mga kababayan. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Alam mo, hindi lang ito wishy-washy. Kung ako'y tatanungin, mas pabor pa ako kay Atty. Claire kaysa doon sa inappoint natin na taga-PCO na gayo. Anyway. Ano pa ito? Palaban pa at nakikipag-away pa sa otoridad. Ito, nakikipag-sigawan at gumawa na. Pero mga kababayan, sa totoo lang pabor ako dun sa sinabi nila na si Atty. Claire mga kababayan ay disaster talaga. Bakit? Disaster sa kanila, tinatamaan sila Di ba? Pakiramdam nila araw-araw silang binabagyo. Alam nyo mga kababayan, siguro pagka nakikita to ni Atty. Claire, pagtatawanan na lang tong mga to. Bakit? Kasi biruin nyo isang babae lang siya. Babae siya mga kababayan. Tapos yung mga umiiyak sa kanya, yung mga lalaki na talagang makikita nyo yung gigil sa kanya. Ano po sa kanya mga sinasabi? Saan ka ba naman nagkatala? Nagre-react tong dalawang to, naturoy niyang pang-abogado yung isa. Pero ang pinapansin nila kung paano magsalita si Atty. Claire, hindi yung laman nung sinasabi ni Atty. Claire. Di ba mga kababayan, yan ba ay gawain ng isang nagsasabi na abogado?
mga kababayan, or isang tinutukoy na abogado. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ang iskandalo doon sa police precinct. Ipakita nga natin yung iskandalo nito. Ah! Wala na! Tapos na! Hindi na bibenta yan! Hindi na bibenta yan! Alam niyo, di ba sinasabi nila, nagtatanong sila, abogado pa talaga yan? May naipanalo ba yung kaso? Tingnan nyo mga kababayan dito sa bidyong ito, yan yung isang patunay kung bakit dapat hangaan etong si Attorney Claire. Kasi nasagot na yan eh. Wala na yan, gasgas na yan. Ano po, nasagot na yan eh. At saka hindi bumenta yan sa taong bayan. Nang dahil pa nga sa bidyong ito, mas lalong hinangaan etong si Attorney Claire. Kasi dito nakita kung gaano kagaling na abogada etong si Attorney Claire at kung gaano katindi na abogada po na hindi iniiwanan ng kanyang kliyente. Alam niyo, sa totoo lang, tandaan niyo palagi marami mga magagaling na abogado dito sa ating bansa. Pero bibihira yung mga abogado na magaling, na may pagmamahal sa kanilang kliyente. Tandaan niyo po, at may malasakit sa kanyang kliyente. Kasi yung iba mga kababayan, oo, magagaling nga, pero yung malasakit hindi natin nakikita or wala silang malasakit dun sa kanilang kliyente. Ang mahalaga lang maipanalo nila, mailaban nila yung kaso ng kanilang kliyente, pero yung malasakit, bibihira po nating makikita yan. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. MPD media kayo, kakampi niyo ba yung media? Hindi na, ang taga-ABS-CBN po ako, pasensya na, tulong lang ako. Taga-DCRJ po. DCRJ na natin, you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Inaladkad sa SM Mall. Walang warrant, walang ginagawa, walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para kalad ka rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the lawyer. Counsel po ni Jackson. Nagulat po kami. Walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata. Tapos papahuli. Bakit sila agad nandoon? Tingnan mo ito. Hasta ng abogado. Kinat nila. Dapat tinapos nyo, boss. Boss, dapat mga boss, tinapos ninyo para makita ng taong bayan yung dahilan kung bakit nanggagalaiti doon si Attorney Claire. Ano ginawa nila mga kababayan? Kinat nila yung video. Diba mga kababayan? Kaya nga hindi nauubra sa amin yan. Bobo lang maniniwala dyan. Ano yan na mag-hysterical at abogado ka. Yung client, mayroon kang client. Pero ang abogado, instead na mahinahon at nagre-respeto ng police or the people who are in authority, ikaw ang nagwawala. At kayo nga dyan itinitira nyo si Attorney Claire ng personal. Yan ba yung mahinahon? Di ba mga kababayan? Yun ba yung mahinahon? Tinitira nila ng ad hominem attack yung babae na wala namang ginagawa sa kanila. Yan ba ang sinasabi ninyo na dapat asalin ng isang abogado? Nang dahil sa inyo, sa totoo lang mga kababayan, sa mga katulad ng mga to, na tumitira ng ad hominem attack sa glip na pagbasihan yung issue, bumababa, hindi ko naman po nila lahat, pero bumababa yung moral ng iba sa mga kababayan po nating abogado. Yung mga nangangarap na gusto maging abogado, nagdadalawang isip dahil sa ipinapakita ng mga ito. Ano po, nasa glip na pagbasihan yung issue, nakabase sila sa kung paano sisirain yung personalidad ng isang tao. Ano po, ipagpatuloy pa natin. anong sinabi dito sa news report about what this Castro has done? A lawyer and DCMM host for the evening program Usapang de Campanilla is currently detained at the Manila Police District for turning hysterical while questioning the legality of the arrest of her client. Ito, nabasa ko sa inyo to mga kababayan na. Ito yan wait lang. Tinagalog ko pa nga yan para sa inyo. Wait lang Yan. Meron tayo niyan. Yung binabasa nila mga kababayan. Nasaan ba yun? Ito yan Yan. Natalakay ko yan sa inyo noong nakaraan. Ayan. Tinagalog ko pa nga yan mga kababayan. Itong binabasa nila dito. Yan. Ewan ko kung babasahin nila ng buo pero eto yung buo niyan. Alam ko natalakay ko yan sa inyo. Nabasa ko yan sa inyo. Bago ko ipakita sa inyo yung video. Balikan nyo na lang yung unang video natin. Ano po? About dito sa issue ni Attorney Claire. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Kasi puputulin ata nila yan dito. Tuesday evening. Lawyer Claire Castro, who introduced herself to reporters as an employee of ABS-CBN and said she was there only to help. Is currently detained together with her husband, secretary, and Jackson Chua, her client, for slander by deed and obstruction of justice according to MPD Women's Desk PO3 Marlene Remetrio.
Castro said she was apprehended at SM San Lazaro Tuesday without a warrant of arrest. She was seen shouting, pushing policemen, and pulling her client away from the MPDs. Women and child desk trying to bring him home. Quote, walang warrant. Sir, kinaladkad sa SM Mall San Lazaro. Walang complaint. Walang ginawa sa SM Mall para arrestuhin. She said, almost shouting. O, tingnan mo. Hindi nila binasa ng buo. Dapat binasa nyo ng buo, boss. Mayroong warrantless arrest eh. Kung bakotid niya. Hindi mo muna inalam kung warrantless arrest ba. You claim that there was no warrant. Ikaw talaga para kang Hindi nila ipinaliwanag yung dahilan kung bakit nang galaiti si Attorney Claire. 'Di ba? Galawang didisit eh. Kasi dapat pinaliwanag nyo na nag-text yung babae, yung asawa ng kliyente ni Attorney Claire, and then gusto makipagkita para pag-usapan yung tungkol dun sa bata. And then nagulat itong si Attorney Claire at yung kanyang kliyente na biglang inaresto yung kanyang kliyente at kinaladkad sa SM San Lazaro. Dapat ikinuwento nila yan, mga kababayan. Kasi napakalaking bagay na maikwento po nila ng buo yung totoong nangyari. Kung hindi intensyon yung paninira kay Attorney Claire, pero kung intensyon po talaga yung paninira kay Attorney Claire, kukuhanin nila yung part na kung saan, mga kababayan, inaresto lang etong si Attorney Claire. And then, wala nang paliwanag doon. Ganon yung ginagawa nila ngayon dito. abogada? Na? Ito, palingkera. Palingkera pala ito. Kala ko, klaro eh. Clear ang pangalan. Clear eh, hindi pala klaro eh. Yung pala Castro. Yung Castro. hindi Francis. Hindi Francis. Kamag-anak. Ewan ko. Baka kamag-anak kasi pareho Fake news kayo. silang line of thinking eh. Yung Franz Castro palaban sa Congress. Ito naman palaban sa Malacanang. So, tama nga naman. Lalayo ng gusto ang taong bayan. Kasi may palabanan sa Kongreso na Castro, may palaban naman na bagong Castro dito sa Malacanang. So, yun po ang istorya ng ating iparas kay paras ngayong hapon. And we will have more about this lady. Subaybayan natin to. Ito, cut na natin dyan. Alam nyo, mga kababayan, sana mapanood nilang dalawa tong vlog natin. Itong live natin. Ito payo ko sa kanila. Para suportahan naman kayo ng maraming kababayan nating Pilipino. Next time, gawan nyo ng reaksyon yung ginawa ng isang abogada, yung vice presidente ngayon, na pagmumura publicly, at pagiging palingkera publicly. Para naman maniwala kami na talagang para sa bayan yung sinasabi ninyo. Sana next time makita natin na reaksyonan man lang nila yung lantarang pagmumura ni Sara Duterte publicly at yung pagiging palingkera niya publicly, mga kababayan. So siguro naman, kung talagang para sila sa bayan, pag-uusapan nila yon. Kasi abogada din etong si Sara Duterte. At sana pagbasihan nyo rin yung itok-itok ni Sara Duterte. And then questionin nyo rin yung pag-i-English ni Vice President Sara Duterte. Sana mapanood namin next time yan para makita namin na patas kayo. Anyway, mga kababayan, di ba sabi nga ni Attorney Claire, wala namang problema maging bias ka. Sana kung titira ka naka-issue base at hindi too personal. Ibig sabihin, hindi ad hominem yung ibinabato mo. Kasi pagka bumato ka ng ad hominem, pangit po yan. Talagang pinatunayan mo lang na intention nyo talagang manira. Anyway, shoutout kay Kuya Ronald Lucia. Mega love shoutout ng napakasarap. Kasi mga kababayan, ito, tandaan nyo. Walang kung sinasabi nila na si Attorney Claire ay palingkera at sa madalit salita nga, kung i-shortcut natin yung sinasabi nila na walang kwentang abogada etong si Attorney Claire. Ganun yung gusto nilang i-point. Ngayon, sana gawan din nila ng reaction yung pagmumura, pagbabanta ni Vice President Sara Duterte publicly. And then yung mga drama niya, mga kababayan, noong mga panahon na ipinagtatanggol, di umano ni Sara yung kanyang trabahador, employee sa OVP. Mga kababayan, sana makita natin na gawa nila. Para naman makita natin magagaling tong mga to, kung talagang patas mag-react at kung talagang magaling mag-analysis. I-react ninyo ng tama yung video ni Sara.